Hindi man direktang hinagupit ng bagyong Juan ang Metro Manila, nanatiling naka-alerto ang lahat sa posibleng panganib naman at dulot ng ulan. Ang San Juan Rescue Team naging alerto sa pagbabantay sa kanilang nasasakupan. Bali, ang trabaho namin sa Rescue San Juan, yung mga vehicular accident, mga motorcycle, lahat ng mga magkukot ng hazard sa tao. Pwede lang, sino pwede mag-assist sa atin dito mag-traffic kasi yung nakabara mo puno rin sa Lebaraswail. Sir, palagay ako ng tao na. Itong dumarating na bagong Juan, tumawag po ako sa rescue para po mahakot namin ng mga puno. Unang-una po, nagkaroon kami ng phobia dito sa pagdaan na to. Kaya medyo natatakot kami ngayon sa ngayon. May troso na bumara doon sa creek along Wilson. Bali, prevent namin na pagka nagkaroon ng malakas na ulan, magka-clog siya, possible magkaroon ng biglang taas ng tubig na magkokosa ng danger sa tao. Ang purpose ng pagpalit namin ng rescue truck is may crane kasi siya para mas madali maiangat yung troso na malaki. Alalay lang, baka bumigay arm nun. Pagkatapos naman, pag nung nailapag na doon sa may kalsada, doon na lang ginamit yung chainsaw para mas mapabilis. Kasi kung sa may creek sila magano, hindi sila makakahinga, masosuffocate sila doon sa ilalim ng creek. Medyo red alert po kami at nagro-roving po kami. Madalas ang vehicle accident lalo na pag umuulan kasi madulas ang ating kalsada. Ang una pong rumusponde ang ating kapulisan na sila po yung nagpatawag na meron nga pong wire na nakahambalang dito sa along F. Blooming Street. Agad po namin tinabi kasi makakadisgrasya po sa ating motorista. Kasi ito yung nasa gitna ng kalsada kaya agad inaksyonan namin para itabi lang sa gilid. Nag-roving kami dito sa San Juan. Isang oras po kaming umikot. Bigla kami tawag na isang vehicle accident dito sa along Santolan, Pigibara, San Juan. Ang ginawa ko, nung pagka-impact, ang mga team jeep, yung pagkangat, ang ginawa ko, tumalon na ako, baka matumba yung jeep eh. Tumalon na lang ako para masip naman ako. Ang sabi ng mga pasahero, yung nagtitext daw yung driver ng kotse. Doon sa'yo ate, anong kala? Kumirapan ka ba? Bali 8 silang pasahero at 4 lang po yung nag-iinda ng sakit. Yung 2 babae, hiniinda nila yung head injury nila. Yung isang babae, lower back pain. Agad-agad po namin dinala yung mga victim dun sa San Juan Med. Sa aking pagtatanong, sa ocular inspection, lahat ng pinagtanong ko na sugatan, iisa lang po ang sinasabi. Ang sinasabi po nila, sobra po yung bilis ng babae, nagmamaneho ng vehicle to, samantalang ang jeep po, papasok po ng gasolinahan, kaya hindi niya po nakontrol. Nabangga niya po yung baligkanang bahagi ng jeep, kaya nagkaroon po ng aksidente. Kailangan i-hold natin pa rin lang yung driver na. Wala naman apat na sakta. Mag-reklamo, pero 10 years na ako nagdadriving. Ngayon lang talaga ako na-aksidente ng ganyan eh. So, talagang always naman sinasabi ng dad ko na pag madalas yung kalsada,
mabagal ka lang talaga. Siguro, pareho lang kaming konting mabilis. Natakot ako, in a way na babae ako, tapos puro parang sila lahat nakatingin sa akin. Akala pa nagsiselfone ako kasi tinawagan pa yung daddy ko, di ba? So, yun yung first, or initial reaction mo. Pagdating namin doon sa hospital, agad naman inaksyonan ng doktor at sinabing kailangan pa-x-ray para matignan kung talagang mayroon silang fracture. Kaya siya nakaganyan. Kasi malayo pa lang, kinak na niya. So ako, hindi ko na siya makabit kasi madalas yung kalsada. Kaya siya tumama doon, sa gitna pa lang ng jeep. Hindi ka naman mabilis nun, hindi ka naman nakakamulis na kami. Oo nga, sabihin na natin. Pala talaga. Sabihin na natin mabilis kasi buong yun eh. Salamat sa iyo, nakareview na ka. Kasi kung hindi nagpa-review, dalawa kayo, hindi ka din. Parehas ko kayo ni-input, parehas ko kayo ni-input. Wala po na yung naidala sa korte dahil nagkaayos po sila. Pati yung mga biktima po, sumang-ayon na hindi na magdidemanda. Sa Revised Act 4136, nasasaad po sa batas, lahat po nang nai-involve sa aksidente na may halong physical injury, nakalagay po doon na lahat ng involved ay dadalhin mo sa korte. At ang korte na po ang magdedesisyon kung sino po ang nagkakamali. Sa mga ganitong panahon, unang-unang pag-ingatan natin ay ang biglang pagpreno. Unang-una, madalas ang kalsada, saka sa sobrang lakas ng ulan, magkakaroon tayo ng zero visibility. Ibig sabihin, mahirap ang magmaneho sa panahon ng tag-ulan. Kaya ang pinakamagandang mabuti, mag-ingat at magdahan-dahan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman Arnold Clavio. Ito ang Rescue Alerto sa kaligtasan mo. Buhay namin dito.